Okay, magandang gabi po. So ito po yung program na ginawa ko sa ating Dagduwa. So ito po ay gawa sa Excel. Formula po niya, links, at saka mga ibang formula tulad ng VBA codes and macro. Okay, so ang unang page po natin ay yung list ng mga participants po natin. So nandito lahat yung mga list ng participants. Input natin dito. Gagawin na natin to a day before the race. Okay, para mas madali, hindi tayo maabala sa race day. Kung maiwasan natin gawin before the race, mas maayos. Okay, ito po, next tab is yung starter. Okay, kung ano po yung nandito, yun po nandito rin. Pero dito lahat ang gagalawin. Wala ka na pong pwedeng galawin dito. Okay, then next one is validator. Okay, validator. Mamaya explain ko po isa-isa yan. Then by category. Ito po yung kung ano po yung category mo. Siya nang bahalang okay, hide po na ito. Siya na pong bahalang mag-sort out. Okay, din yung overall. Ganun din po. Okay, for the meantime, since wala pa pong arrival, so alphabetical ang inarrange po niya sa rider, sa the base. And then yung sa report, ito po. Okay, ganun din by category. Okay, so punta tayo dito sa list. Okay, so halimbawa sa pagbibigay ng bib number sa mga participants, okay, sabi natin category A from 100 to 200. Okay, pwede natin yung 100 to 199 should say, pwede natin sabihin sa ang category A ay 100. Okay, tapos category B from 200 to 299. So mag-umpisa tayo ng 200, 201. Okay, so magano po tayo ng 5. Okay, pagdating mo ng category C from 300 to 399. So 300, 301. Ayan po. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so mayroon po tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5 na nabigyan ng number. So pagdating mo dito, okay, pero pupunan natin lahat yan. Okay, so pagdating mo natin dito sa may starter, okay, pansinin nyo po, yung 1, 2, 3, 4, 5 na yon ay totoo po yung number nila. Kanina walang number ho yan. Okay, so pag nakompleto ng mga numberings, dito na tayo sa validator. Okay, so explain ko po isa-isa sa inyo to. Okay, so sa column A, ito po yung number ng riders natin from 1 to 300. Okay, so it's sequence, yan, sequence ng ano natin. Okay, ito yung bib number, ito pong pinaka-importante bib number nila. Kung ano po yung bib number is corresponds dun din sa participants natin. Then time finish, kukunin natin ng time finish. Paano kukunin to? Kukunin natin ng time pag nag-cross na sila ng finish line. Okay, yung cross ng finish line lang kukunin natin. Of course, from the beginning up to the end, dun sa cross na sila ng finish line. And then ito pong puti to, gagawin po ng puti na to. Okay, gagawin po ng puti na to is i-convert niya po yung time into text para pagdating ng pivot table mamaya sa results, hindi niya i-round off. Kasi pag ni-round off niya, maraming tie ang mangyayari. Ano ba, 1 minute and 22 seconds magiging 1 minute 20. So pag ikaw ay 1 minute 21, magiging 20 rin yun. So para maiwasan natin yung i-convert niya muna ng text, then pagkatapos mamaya sa pivot table ibabalik ko niya ng time. So sa pivot table, kung ano po yung time dito, yun po yung actual time na lalabas. Okay, so category open, and then yung column na to, dito po lalabas kung pang ilan siyang nag-finish line, kung pang ilan po siyang dumating ng finish line. Okay, so ito po yung ating timestamp dito po. Sa timestamp, gagamitan po natin ng time stopper. Okay, ang Excel integration ko po. Okay, i-reset ko po. Okay, so 00 tayo. So yung timestamp po pupunta ko rito 1, 2, 3. Okay, ito yung sequence of arrival and so on. On this side, bib number. So dito sisigaw po ang spotter kung sino po ang kanino po bib number yung nag-cross ng finish line para correspond doon ho sa time niya rito at kung pang ilan ho siya. Yan po. Okay, so for example,
Okay, nag-start na po yung race. Okay, gagawin lang ng spotter, tambay lang siya ng finish line. Okay, run, bike, and then ito na yung halimbawa yung last run na siya. Okay, ipansinin nyo po. Okay, so ito na malapit ng finish line. Okay, may na-cross ng finish line, snap ko, ayun po yun, pero wala pa pong time dito hanggat din natin nalalagyan ng bib number. So sisigaw po yung spotter, sabi niya bib number sabi niya bib number 301 ang unang nag-cross ng finish line. Okay, so pansinin niyo po, ito po si Cabrera Fernando, si Sir Flavius. Okay, ang may number ho niyan, so 00. Pero pagka-press ko rito, ayan, pupunta ho yung time niya doon na 20.25 dito. Ayan po. Okay, so snap. Okay, sigaw uli, sabi niya si rider participants number bib number 100. Okay, then snap uli. Okay, yung spotter na naman sisigaw 201. Okay, then may na-cross ulit, sisigaw 200. Okay, so dito po dapat yung pong spotter 2 o 3 para mag-jibe yung kanilang results. Okay, na ibabato naman sa akin. Okay, so ang last rider na I see what, halimbawa 300, pero ang narinig ko 301. Ayan po. Okay, pansinin nyo po, naging red, ibig sabihin nun yan 2 inputs. So nagkamali ka ng input, so i-correct po yan ng spotter. Sabi niya 300. Ayan, okay, 300. Okay, ayan po. Okay, after that, you press this update button. Okay, para pupunta ho siya ng results. Okay, sa category. Okay, pansinin nyo po. Okay, ang sequence of arrival ho ni Efren, may time na 54:57. Balikan na natin dito. Si Efren 54:57, which is correct. Okay, pangalawa siyang dumating. Okay, let us see. Ayun po, pangalawa ho siya. Rider participants number 100. Ito po, pangalawa po siya. Ito po yung sequence of arrival din niya. Ayun din po. Okay, so tama po yun. Okay, so dito naman going back 3, 4, 1, 5. Okay, ito na po. Kasi halimbawa sa category ng B, so ang pangatlo si Mark Jester, followed by RJ Guzman. Okay, so yung sequence of arrival ho nila 3, 4. Okay, pang-apat po to, pangalawa, una. Okay, so sa category, halatado po, dito po malalaman natin na ang nanalo po sa category B ay si Mark Jester, followed by K. Ganon din ho sa category ng 30 to 39 na nauna si Cabrera, okay, si Sir Atius nauna. Okay, so siya po ang panalo sa category A, ay sa category C, followed by Victorio Jectofer. Okay, now pansinin niyo po itong clock nila. So ito po yung clock nila. Okay, corresponds ho doon dito. Okay, so itong text na to, hindi po yan that's temporary, to convert the time into text, then text into time, para maiwasan po yung rounding off. Okay, ito yung category. And then dito po sa bandang dulo, ito yung mga division, kasi wala pa yung mga results dyan. Okay, so kung papansinin nyo itong nasa dulo, may mga 300, 150, 71. Okay, para saan to? Okay, ang threshold kasi na nilagay ko is 300. Okay, so ibig sabihin nun, pag una ka, may points kang 300. Okay, may formula po akong ginawa dyan. Okay, threshold natin 300 kasi ang program na ito for 300 runners. What if kung more than 300? Okay, madali lang po yun. Isang pindutan lang po, may increase ho natin yung tawag doon, yung threshold ho natin. Pati ho dito sa validator later on. Okay, sa validator, may increase ho natin yung kakayanin ng validator. Okay, so ang sabi ko nga, mas mainam kung a day before the race malaman na natin ang participants para we can take the necessary adjustment. Okay, so ito po yung kanilang bib number, corresponds 100. Okay, okay, now let's go to overall. Okay, ito yung overall. Pagdating sa overall, okay,
Okay, ito po, wala pong pinipiling kategoryan by mix. So, tingnan nyo po mabuti. So, siyempre, ang number 1 natin na cross ng finish line ay ang bib number 301, followed by 100, 201, 200, 300. So, ito po yung kanilang points. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina. Ayan. Ito yung category nila. Team, okay. Arrival, bib number, rider name, okay, then call this category, team, yung kanilang time o clock, and then yung kanilang points. Okay, so dito pwede nung nating sabihin na halimbawa ito po mga to, okay, hindi nag-cross ng finish line yan na DQ, pwede nating tanggalin ho yan sa results, okay, by unchecking this blank. Okay, so para lalabas lang po ito po, okay, sa final results. Okay, so pag nag-cross naman ho sila lahat ng finish line, may time naman ho sila. Okay, ito. So, the reason wala pa yung arrival dito kasi wala pa silang bib number. Nag-example lang po tayo doon sa 5. Okay, so ganito po. So, ulitin ko. Nag-umpisa tayo sa list, starter, validator. Okay, sa validator, number 1 po yung update doon by category. Okay, then yung overall. Okay, ayan po. Yung overall. So, madidetermine ho natin automatic na po yun ang determination. Then, yung pong report. Okay, sa report po, pwede natin itong i-publish sa internet. Opo, i-publish in the internet in real time. Ang ibig kong sabihin nun, pag mayroon po tayong Wi-Fi connection, doon mismo sa site ng Duathlon natin, pwede ko pong gawan ho yan, i-host kaagad yan, at kaagad-agad makikita po sa internet na at with the following link. Okay, gagawan hindi ng link yan. So, better na malaman natin ang ng maaga, magawa ng maaga kung mayroon tayong mga say resources regarding say broadband, ganun, para magawa nun natin. So, para yung mga pamilya din ng mga participants natin, okay, na naiwan sa bahay, pwede nilang iwan yung link at ma-monitor ho nila kung pang ilan yung kanilang mga mahal sa buhay. Okay, so ito pong program na to ay libre. This is free. Okay, libre po ito for the MDCCI and of course Pangasinan Multisport. Okay, so para sa ating Dagupan Duathlon Ricky Jucares Challenge. Okay, so hanggang dito na lang po. Ito po si Martin Astanop nagsasabing magandang buhay. Thank you.